Yung word na ako'y isa sa inyo. Sa Isaiah 41:10, na binabanggit ko kanina pa ni Sister Arlene, Sister Marlene, sabi ko nga, siguro hindi na ako mag-preach kasi yung word na yun very enough na para sa atin, para tayo ay makomfort sa lahat ng mga natatakot at nararanasan yung mga pangyayari po sa ating buhay. Ang sabi dito sa Isaiah 41:10, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Palakpakan nga natin. Napakalilaw ng mga message ng Panginoon. Once na talagang ibinigay natin yung mataas na pakulit na bigyan ng karangalan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ibibigay naman niya yung kanyang salita para tayo ay makomfort. Amen. So I believe yung pong message na ito ay reminder na lang po, no? Sa tayong mga naglilingkod sa Panginoon na dapat nating ayusin ang ating pong mga buhay. Na alam natin na meron pong Diyos na gumagapay po sa ating pong mga buhay. By the way po, binabati po natin ang lahat po ng mga nanay. Palakpakan po natin ang mga nanay. Totoo po, ang sabi po ni Sister Raquel na talagang napakahirap maging nanay. Kasi po, naalala ko, nung ako po ay nakatulad pa ho kami sa Dao, ako ho ay naging night tie po. Yung asawa ko ay nagtatrabaho, ako naman po yung night and tie sa bahay ko. Yung mga anak ko po, maliliit pa, kasama ko po lagi si Superman at si Spider-Man. Kasi napakalikot, talon ng talon, kung saan nagtititigay, kaya hindi ko malaman kung saan. Kaya sabi ko, naisip ko, ito yung sabi nila, maghapon, nakakapagod. No? Kasi yung mata mo, tapos naglalaba ka, nagluluto ka, tigasin po ako. Gusto ko i-pwede sa inyo. Opo, tigasin po ako. Kasi ako nagtikasahin, tigaluto, tigalinis, tigamatalaga. Kaya tigasin ako. No? Kaya napakahirap talaga ng trabaho ng isang nanay. No? Kumbaga, katatapos mo parang maglaba, yung natutuyo, yung natuyong damit, itutupin mo, yung kailangan plancha-planchahin. No? So, napakahirap. Kaya po, sabi ko nga, yung pong araw na ito ay dapat nating pagpugay ang ating pong mga ina. Palakpakan po natin yung sa Praise God! Hallelujah! So sige po, sama-sama po natin pag-aralan ang salita ng Panginoon. No? Buksan po natin ang ating pong mga Bible in Matthew chapter 16, verse 24. No? Kung meron po kayong mga Bible dyan, at kung wala naman, sama-sama po natin itong basahin, no? Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Sinabi po sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Purihin po ang buhay at banal na pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po sandaling manalangin. Panginoong Yesus, patuloy pong isinasabit ang aking buhay sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nataas at kami ang nauna. At hayaan mo, Panginoon, ang mga salita mo ang siyang mamutawi sa bibig ng iyong lingkod. Hindi, Panginoon, ang laman ng puso, kundi, Panginoon, ang laman ng iyong puso ang siyang maihayag sa amin po kananitan. Comfort your people. Speak to your people. Minister your people, Lord Jesus. So magawa po. At hayaan niyo po, Panginoon, na maipahayag po with simplicity and clarity to your people your message, Lord. At hayaan mo, hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi po namin matanggap ang mga pagpapalang inilalaan mo para sa amin.
Salamat po, Panginoon. Bless I pray. Dear Holy Spirit, move in our midst. In Jesus' name. Amen. Praise God. So sa umaga pong ito, gusto ko pong itakel natin lahat. No? Gusto po natin itakel ang tema na to, ang pagsunod kay Kristo ay mayroong kalakip na sakripisyo. Amen. Ang pagsunod kay Kristo ay mayroong pong kalakip na sakripisyo. Sino po ba sa atin dito sa umagang ito na parang bagang sa kanyang paglilingkod ay nakakaranas ng kapagalan, pagod, pata? No? I believe, hindi man tayo nagsasalita, no, hindi man tayo nagsasalita, pero deep in your heart, alam mo na nakakaranas na parang nakakapagod na. Yung bang paulit-ulit na lang yung mga nangyayari in 7 days a week, no? Paulit-ulit na lang po yung mga nararanasan natin na ginagawa po natin sa buhay bilang isang Kristiyano. Nandiyan yung in 1 week, naka-schedule sa atin yung Bible study, yung prayer meeting, yung Sunday service, yung devotion, every week, no? Kumbaga every day. Ito po yung ginagawa natin sa ating pong mga buhay. Dumarating sa punto na parang bagang nagsasawa na tayo. Paulit-ulit na lang na parang walang nangyayari at nakakaramdam na tayo ng kapagod at in serving the Lord. No? Lagi ko pong sinasabi na ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Hindi porket tinanggap natin si Jesus as Lord and personal Savior, okay na, enough na. Nasa bed of roses na tayo. At wala na tayong pinoproblema, at wala na tayong nararanasan problema, wala na tayong nararanasan ng mga pagsubok ng buhay. In fact, kapag tinanggap po natin si Jesus as Lord and personal Savior, mas darami yung mga trials. Totoo po ba yun? Kapag tinanggap natin si Jesus, mas darami yung temptation. Totoo po ba yun? Darami yung pain. Darami yung suffering. Bakit po? No? Susubukin po tayo hanggang saan tayo susunod sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Amen po. Kaya po, sa ibang bansa, kumbaga, yung mga nararanasan ng mga Kristiyano doon, compare sa karanasan na meron po tayo. Alam niyo po sa parting Middle East, yung mga born again doon, yung mga nagsishare ng mga salita ng Diyos, kapag po sila ay nahulihan ng Bible, no? Papaluin po sila, o kaya i-deport po sila sa bansa kung saan po sila nanggaling. Ganun ho katindi yung persecution na nararanasan nila. At bilang misyonaryo sa ibang bansa, no? Swerte mo kapag naligtas ka. Malas mo kapag nadali ka. Kasi ang pinakaparusa sa kanila, yung mga taong nagdadala ng salita ng Diyos, nagdadala ng Biblia, nangangarap, nagbibisyon sa lugar na yon, di tayang abot. Sa Middle East po yan. Ganun po katindi yung persecution na nararanasan ng mga naglilingkod sa Diyos. Si Apostol Pablo ay ganun din. No? Nakaranas din po siya ng pain and suffering when it comes in serving the Lord. Ang sabi po ng Bible, basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 up to 27. Ang sabi niya, sila ba ay mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang balik, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Nagsasalita si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sapagkat meron pong dumating doon sa lugar nila na mga false apostle. Ibig sabihin mga bulaang apostol. At tinutulong sa po nila yung way of leadership, yung way of teaching ni Apostol Pablo. No? Tinutulong siya, kaya nga binabanggit niyan dito, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila, yung mga dumating na bisita. Na kung saan, kumbaga, nagyayabang siguro sila yung klase ng paglilingkod nila ng Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo ay nagyabang din sa kanila. Yung karanasan niya, ipinakita niya sa mga taga-Korinto kung ano yung naranasan niya sa kanyang paglilingkod. Tingnan po natin ano yung mga naranasan. Higit ang aking pagpapagal. Makaulit akong makabilanggo.
hinagupit ng maraming beses at madalas mabingit sa kamatayan. 24. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Ilan yun? 39. No? Kumbaga naka-experience siya na hagupitin ng palo, no? ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Ako po ay, glory to God, sa Diyos ang papuri, lahat ng papuri ay sa Kanya, walang laman na may tataas. Ako po ang mababa, si Jesus ang mataas. No? Yung po mga bagay na sabi ko, ako po ay nakapasok sa tinatawag na fraternity. No? Alam po yung sakit niyan. Yan 39 eh. Alam po yung sakit. No? Kami kapag kami pinapalo, nakatuyo, nakapiri, nakaganyan sa kanila hindi yung ginawa kay Jesus, nakaganyan po sila. Nakatali, nakagapos, pinapalo sila. No? Mababasag ito. Ganun yung pakiramdam ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Amen. Pangalawa po, sabi sa verse 25, 3 ulit kong naranasan kapupitin ng mga Romano at minsan binabato. Ganun yung kanyang paglilingkod eh. Sabi ko nga, nung kami ay nagba-Bible study, merong isang lasing na kung saan siguro walang magawa, pinagbabato yung Bible study namin. Salamat po sa Panginoon, siguro nandyan yung kanyang protection para sa kanyang mga anak. Yung bato, tumadaan lang po sa atin. Salamat. So ito mga karanasan na to, na kung saan nakakaranas ng tinatawag na persecution. Katulad po ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, maikatulong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan. At minsan maghapon, magdamagkong lulutang-lutang sa dagat. Tuloy pa rin po natin. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang paglalakbay. Nasuong ako sa iba't ibang panganib. Alam nyo, sa misyon, talaga minsan, nakatayaho yung buhay. Madali, isi-share ko po yung mga ilang testimony ito for the purpose ng ating study, na kung saan ang pagsunod kay Kristo ay mayroon talaga siyang kalakip na sakripisyo. Be your life. Na-assign po ako sa Samar. At doon sa lugar na yon ay puro red ang nasa paligid. Alam natin na red? No. At sabi mo nung tinutuloy akong bahay, Pastor, wag mo kayo masyadong maglalayo. Sabi niya gano'n, huwag kayo masyadong maglalayo, baka damputin ka. Sabi niya gano'n. Ako ay makulit. No? Ang ginawa ko kasi ginagawa ko, lalabas ako, magkakaroon akong tinatawag na spiritual mapping. No, spiritual mapping, Jericho March, no, iikutin ko yung paligid na habang lumalakad ako, nagpipray. Siguro napasin ng tao na kumbaga, parang nagsusurvey, nakikita parang nagsusurvey, parang gano'n. Tapos sabi niya, sino po kayo, taga-saan po kayo, bakit kayo narito, bla bla bla. Ako po ay nasa pamilya Golong, mag-mission po ako dala. At ako po ay nagsishare ng Word of God. No? Ganun ba? Okay, ingat po kayo. Ngayon, itong taong kausap ko, minagpakutos pala siya na pumunta doon sa bahay ng aking mini-missionan. At tinanong kung totoo nga na ako ay nakatira sa lugar na yon. So sa madaling salita, ako ay nakauwi. Nung ako ay nakauwi, pinagalitan ako ng may-ari ng bahay. Sabi niya, di ba sabi ko sa iyo, Pastor, huwag kang lalabas na ikaw lang mag-isa. Kailangan magsama ka kasi delikado na sa lugar na to. Para bumaba lang ho yung tension, ako ho ay nagtiro. Sabi ko sa kanya, totoo nga ate, sabi ko nga naman, kinuha ako, piniringan ako, dinala ako sa taas, at hinawangan ng aking amay, pinapaanin ako kung ano, saan ako nagtatrabaho. Sabi ko gano'n sa kanya, parang ako mabawasan yung tension. Okay. Para lang mo mabawasan yung tension. Ang sabi ko sa kanya, umamin ako, ate, sabi ko gano'n, umamin ako. Anong inamin mo? Sabi ko, habang sinasakto, sige, aamin niya ako. Sabi niya, sige, aminin mo. Bayot ako. Alam niyo yung bayot? Sa salitang Bisaya, bading gersi po yun. Bading gersi sa bayot. No? So, ibig sabihin, para lang matanggal ho yung tension. So, sabi niya dito, no, sa malimit kong paglalakbay, nasungo ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko Hudyo, sa mga hentil, mga panganib, sa lungsod, sa ilan, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Verse 27. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na magbuyan.
take note. Sabi ko nga ho, akala natin yung mga pastor ay tamad. Hindi po. No? Ang mga pastor po ay isa po ang pinakamataas na uri ng trabaho sa ibabaw ng mundo. No? Sabi ko nga ho, yung mga pastor, no, yung mga membro tulog na, pero yung pastor gising pa kahit madaling araw. Kasi pinagpipray niya po tayo bawat isa. Amen. Nag-aaral yan, nagsisiliksik yan, no, nagbabasa yan, no, para pero lang po siyang maiproduce sa ating mga pagkain spiritual. Amen po. Salamat po. Wow, modulated yung boses. Tapos nga natin ang Panginoon. Praise God. No? So, sabi niya, malimit ang pagpupet, matinding luto at uhaw. Nakakaranas sila ng forced fasting. No? Nakakaranas sila ng forced fasting. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang balapan. Sa madaling salita, yung experience ko ni Apostol Pablo, wala pa sa kalingkingan ng ating mga naranasan. Amen. Wala pa po sa kalingkingan ng ating mga naranasan. So a lot of sacrifice ang gagawin po natin para lamang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga bilang tagasunod ni Kristo, tayo po ba mga tagasunod ni Kristo? Tayo po ba gusto mamuhay ng matuwid? Amen. So sabi po ng Panginoon sa 1 Timothy 2 Timothy 3:12, ang lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Kaya normal bilang isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo, tayo po ay daranas ng mga pag-uusig. Mga salitang hindi maganda. At ang sabi po rin ng 1 Thessalonica chapter 3, ang sabi niya, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa pag-uusig. Nakakapanghina po ba pag-uusig? Amen. Nakakapanghina, lalo na kung ang atake ng pag-uusig ito ay character assassin. Alam niyo yung character assassin? Yung ugali natin, ang ibabato niya sa atin. Amen? Kaya totally talaga, nakakapanghina. Pero in-encourage tayo ni Apostol Pablo na salita ng Panginoon na sabi niya, alam ninyo, ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya pala itong mga pag-uusig na ito ay bahagi ito ng kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi isi-shape niya tayo according to His likeness, according to His purpose, according to His character. Amen? Kaya nga tinatapyas-tapyas tayo yung mga bagay-bagay na meron po tayo sa ating pong mga buhay. Kaya isa pa, kaya kapag nakakaranas tayo ng ganitong klase ng pag-uusig, ang sabi ng Diyos, mapalad ka. Amen? Mapalad ka. Sapagkat sabi niya, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. So kapag inuusig ka, kapatid ko, bahagi ka ng indakinda mo. Amen? Take note. Kapag po tayo ay inuusig, baka naman totoo naman ng kanilang mga sinasabi, i-correct naman natin yung ating sarili. Amen. Baka totoo naman kasi minsan po, no? Hindi natin nakikita yung sarili natin eh. No? Yung mga nakakita, yung mga nasa paligid natin. Kaya sila nagsasalita ng gano'n, baka tayo nga meron at dapat natin yung i-correct. Amen. Kasi hindi pa lang natin alam, ginagamit sila ng Diyos to remind us, bakit kailangan tagpalan mo na yan? Ang litang maging, tawag ito, yung defense mechanism na, kumbaga, alika makanya. So, ang gusto mo natin makita dito, kumbaga, kung hindi naman totoo yung kanilang sinasabi, praise God. Mapalad ka. Sabi ng Panginoon, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-usig, pinagulitaan ng lahat ng uri ng kasamaan, nagpawang kasinungalingan. Amen. So, ang pagsunod po kay Kristo ay mayroon pong kalakip na sakripisyo. So, tatlong bagay po ang gusto po natin iwan sa ating pong lahat. Tatlong bagay ang pagsunod kay Kristo. Una, itakwil ang sarili. Bilang tagasunod kay Kristo, kailangan po natin itakwil yung ating sarili.
Luke 9:23, ang sabi, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. No? Kung gusto po natin sumunod kay Kristo sa ating Panginoon, kailangan iwan natin yung old carnal nature natin. Yung old life natin. Amen. Yung dating ikaw, na dapat yung dati, patay na yun, huwag na buhayin pa. Kailangan mabuhay si Kristo sa buhay po natin. Sabi ko nga ho, si Brother Robert po, dating tagi. Si Brother Robert po, yung lumalabas sa kanyang bibig ay hindi maganda. Puro malalaswa. Mga bagay na mga salita ng mga puto kutsita, puto bumbong, anak ng tamamis. Yun ho, yung buhay before ni Brother Robert. So, kailangan yung before yung buhay na meron tayo, kailangan itakwil natin. Amen. Alam natin sino tayo? Masungit ba tayo? Matalas pa tayo lang? Magagalitin ba tayo? Konting salita lang, tumataas yung boses natin? No? O meron ba tayong ugali na talagang hindi siya mukhang, yung ugali na yun, hindi siya Kristiyanong ugali? Kailangan po yun itakwil. Amen. Kapag ho yung sentro ng ating pong mga buhay at hindi si Kristo, mapapariwara ho ang ating pong mga buhay. Tingnan mo natin ito. Kapag ho yung buhay natin, tayo ang nagmamaneho, normal ho yan ang mangyayari sa buhay natin. Meron tayong tinatawag na legalistic attitude, mga impure thoughts, no, maruruming kaisipan, selos, galit, pag-aalala, discouragement, frustration, disobedience, unbelief, fear, no? Lahat ng yan, kapag tayo ang nagmamaneho sa buhay po natin, nag-ooperate yan. Kasi tayo pang nagmamaneho. At si Jesus nasa baba lang. Nakikita po ninyo, yung cross si Jesus yun. Yung S, ikaw yun. Amen. Tayo pa ang nagmamaneho. At kapag tayo pa ang nagmamaneho ng buhay natin, kapatid, mabubuo tayo. Hindi tayo makakarating sa finish line. Kasi tayo pa ang nagmamaneho ng buhay natin. Amen? Naalala ko yung isang kwento, yung kwento ng chimpanzee. Alam niyo ba yung chimpanzee? Yung unggoy na turuan? No? Kung baga bata pa lang, alaga nila, tinuruan po nila hanggang sa paglaki, hanggang sa matutunan yung lahat ng mga inuutos sa kanya. No? At sinasabi niya, kapag kuha ng tubig, pagkuha, no, pagwalis, tinuturuan siya na kahit ano, kung baga gumagalaw na siya na parang tao. Minsan isang araw, itong pamilya na to, nung naglakbay sila, no, pumunta sila out of town para magbakasyon. Kasama ang buong pamilya, kasama ang chimpanzee. Habang sila ay nagmamaneho sa kalagitnaan ng kanilang pagbibiyahe, bigla pong nadisgrasya yung buong pamilya na to. Namatay. Lahat sila patay. Dumating ngayon itong mga investigador. Nagtanong, naghahanap ng mga nag-lead, paano na-disgrasya, paano namatay itong pamilyang ito. Wala silang makita. Merong isa lamang ang nakitang buhay, maliban doon sa chimpanzee. Doon sa unggoy. Ito po isang kwento lamang, na kung saan sabi ng mga investigador, nakita nila yung chimpanzee at sinubukan nilang magtanong, baka sakali, makakuha sila ng lead kung paano at ano ang nangyari doon sa disgrasya na nangyari. Sinabi po ng investigador, kilala mo ba ang pamilya ito? Sabi po ng unggoy, okay. At least, malinaw na meron na tayong pakukunan ng investigasyon. Ito na ngayon, sabi niya ganon. Magsimula tayo dito, sabi niya, ano ang ginagawa ng babae, yung dalagang babae, anong ginawa? Takbo si chimpanzee, si unggoy, kinuha niyo isang makeup kit na maliit na may salamin. Alam mo yun? Yung may salamin at kinuha niya habang nakatingin sa salamin, nag-makeup siya ganyan. Okay, nag-makeup. Maya-maya, yung batang lalaki, yung bunso, anong ginagawa? Takbo na naman si chimpanzee, kinuha yung bola at hinahagis-hagis pataas. Anong ginagawa? Ang dami naman. So naglalaro, sulat na naman siya. Ngayon, sabi niya galing, isa pa, si nanay, anong ginagawa? Habang kayo nagbabiyahe, sabi mo ng investigador, yung nail polish, yung may parang, tawag dito, yung nail file, no? Yung mga, okay, sinulat po nila. Eto na ngayon, last.
yung tatay. Ano ginagawa? Ang ginawa po, niyang po ng chimpanzee na to, umupo sa upuan at nagtikwatro, kinuha yung jarim at nagbabasa. Nagbabasa. Bigla akong nagtinginan yung dalawang investigador at biglang-bigla, ikaw. Sabi niya gano'n, ano ang ginagawa mo? Sabi gano'n, nung investigador, sabi po nung chimpanzee, nakukuha po ninyo. Nakukuha po. So, ibig po sabihin, mga kapatid ko, kapag pinamaneho po natin ang ating buhay sa iba, tiyak madidisgrasya po tayo. Amen? Kailangan ipamaneho po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. So, kapatid, kailangan iwanan natin yung ating pong mga old carnal nature na meron po tayo. Sabi po ng Diyos ay ganito, Lucas 14:30. Tingnan po ninyo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng nasa kanya. Amen? So, kailangan pala i-give up natin yung mga bagay na nasa atin. Ano po? No? Sabi ko nga, hindi natin basta-basta may give up ang mga bagay na meron sa atin as long na wala tayong personal na relasyon kay Jesus. Paulit-ulit po na mensahe na binibitawan ng ating mga pastor about this. Sapagkat napakahalaga ng kaligtasan. Napakahalaga ng relasyon kay Jesus. Sapagkat dito si Jesus lamang ang kayang bumago ng buhay na meron tayo. Si Jesus lamang ang kayang kayang magtanggal ng mga bagay na meron po tayo. Sabi ko nga hindi ka kayang baguhan by your own strength, by human strength. No? Yung tinatawag natin discipline mind. Hindi mo. No? Ako ay gumawa ng New Year's resolution. Alam niyo yung New Year's resolution? No? Every New Year gumagawa ka, kumbaga, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magsisinungaling, hindi na ako magmumura, magiging mabait na ako, no? Pagbubutihin ko na yung aking pag-aaral, blah, blah, blah. Inilalagay ko yun sa aking pong diary, yung New Year's resolution ko, na gusto kong maging mabuting tao. Pero, habang lumalakad yung araw, yung buwan, yung nababiolate ko isa-isa lahat ng sinulat ko. At dumating sa punto na lahat ng naisulat ko, nabiolate ko lahat. Ibig ko sabihin, kaya wala akong pwede bumago ng buhay ng taong maliban kay Jesus. Kahit ko ng mga religion na meron po tayo na kinakainiban, hindi tayo kayang baguhin ito. Dahil naka-online tayo, napaka-sensitive na mga bagay po ito, na ibig ko po sabihin, lahat ng religion and organization na meron po tayo, kung aatin lang po tayo, hindi tayo kayang baguhin ito. Sabi nga ni Brother Eddie, sabi niya, religion is good, but it is enough para sa atin ay para tayo magkaroon ng kaligtasan, para magbago yung buhay na meron po tayo. Amen. Sabi ko nga, ako ay nakadalo sa tinatawag na born-again Christian na katulad nito. Atin Sunday, tapos Sabado, yayayain ng barkada, inom. Atin na naman, Sunday, tapos ilang araw naman, yayayain na naman ng barkada. Meron mo ba pagbabago nangyayari? Wala. Kahit pala umatin ka sa born-again Christian, kung gano'n at gano'n pa rin yung nangyayari sa iyo, kapatid, hindi nagbabago buhay natin. Amen? Hindi mo nagbabago. Kaya po ang tunay na pagbabago ay nasa Panginoon. Kahit pa ang magulang natin, na paluin tayo ng paluin para tayo ay magtanda at magbago, hindi mo tayo kayang baguhin ang ating pong mga magulang. Bagkus makakaroon pa tayo ng galit sa kanila sapagkat sinasaktan po nila tayo physically and emotionally and mentally. Tinutorture po tayo. Naalala ko po nung ako'y kabataan, dahil po ako ay pilyo, dahil po ako'y puno ng bisyo, no? Tawag ko, kupit. Nagkukupit ako doon sa wallet ng tatay ko o sa bulsa ng tatay ko. Isang araw, nahuli po ako ng pagkuha ng pera doon sa wallet ng tatay ko. Sa sobrang galit ng tatay ko,
Titinali yung aking mga kamay at pinagpapapalo. At nung pinagpapalo, nanginginig ho yung aking mga kamay at sinasabi, magtanda na ka magtanda na ka, magbayo ka. Kahit anong sabihin, hindi pa rin po nagbabago. Naalala ko isa pang kwento. Ito ulit, sabi ho ng ganon, merong isa hong anak, at ang anak ho niya ay isang bodyguard. Alam niyo yung bodyguard? No? Tabi-tabi po sa mga third party, tabi-tabi po sa mga LGBTQ. Ito lamang po ay isang kwento na gusto mo natin imulat sa mga tao na walang pwedeng bumago ng buhay na meron tayo maliban kay Jesus. Amen. Kaya po minsan isang araw, ang pangalan po ng lalaking ito ay, tawag nito, ay Christian. Pangalan niya Christian. Pero biglang nagbago. Pinalitan niya ng Christy. No? So dumating sa punto, expected niya sa lalaki, expected niya ng kanyang anak na si Christian, ay talagang matipuno lalaki. Pero nalaman niya, pagdating sa gabi, nagiging Christy siya. Tama ba yun? So ginawa po ng tatay, sa sobrang galit niya, nilumod niya doon sa drum. At habang siya nilulunod ng drum, sinasabi ng tatay niya, pag-angat ng ganyan, ano ka? Babae o lalaki? Ang sabi po nung anak niya, babae po. Eh di sa sobrang galit niya, nilulod niya uli. Pagulod niya gano'n. Matagal. Inangat. Ang sabi niya, ngayon, umami ka. Babae ka o lalaki? Babae po. Sabi niya, di lalo nagpanting yung tenga ng tatay. Pangatlong lubog. Pinatagal. Hanggang sa total muntik na siyang mamatay. Inangat uli. Pag-angat niya, ngayon, magtapat ka. Babae ka o lalaki? Sabi ng anak, si Reno po. So, ibig ko po sabihin mga kapatid ko, kahit anong gawin ng magulang natin, hindi tayo kayang baguhin ito. Pero po, nung si Jesus, tinanggap natin as Lord and personal Savior na meron po tayo, no? May mga bagay na pagbabago ginagawa ang Panginoon. Tingnan po ninyo, 2 Corinthians 5:17. Kaya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. So sa makatuwid, no, mababago lamang ang buhay na mayroon tayo kapag tayo nagsuko ng buhay kay Jesus. Siya ang tutulong sa atin para tayo tuluyang makawala sa mga nakaraan, sa mga bangungot ng ating pong mga buhay. Amen. Yung mga old past nature natin, yung buhay na meron tayo, siya ho at tutulong na meron po tayo. Alam niyo po ba? Itong si Tonet Macho. Kilala niyo po ba si Tonet Macho? Yung mga kaidaran ko dito, majonta na po yata kami. Yung mga bata dito, di yata masyadong kilala si Tonet Macho. No? Member po yun ng school bukod. Hindi na rin nila kilala yun. Hindi na nila kilala yun. Majonta na kami. Pero ito si Tonet Macho. Tingnan mo ninyo. Sa kanyang testimony, ayan mo siya. No? Bodyguard siya. No? Pero yung testimony po nito, kapag po umiiral, masyadong malakas yung natin naman. Kapag po umiiral, yung kanyang laman, no? Yung paghahanap ng mga bagay-bagay na makakapag-satisfy ng kanyang laman, no? Kahit aso, pinapatulan niya. Ganun ho katindi siya. No? Kahit aso, minumulesta niya. Meron siyang aso napakalaki, katabi niya ho natutulog yun. Kapag sinumpong po siya na tinatawag na kabundukan, pati aso, no? Nilalandi niya. Bakit po nalaman natin yun? Dahil yung na-born again siya, isa sa mga demon na lumabas sa kanya, yung espiritu ng aso. Nangangagat, parang aso. Pati hayop. Kaya nalaman yung testimony na yung pati hayop. Ngayon po, dahil tinanggap niya si Jesus as Lord and personal Savior, biglang nabago ang kanyang buhay. Amen? Ito na po siya. Lalaking lalaki. No? So, walang pwedeng tumago ng buhay ng tao maliban kay Jesus. Kaya nasabi po, hindi nga po palampakan natin ang Panginoon. Pero ba kaya gumawa niyan? Wala. Si Jesus lang ang kaya na gawa niyan.
Kaya nga isubmit natin ang ating buhay sa Diyos. Lahat na tinatawag natin hindi maganda sa ating pong buhay, ipatapyas natin sa Diyos. Tulungan tayo ng Diyos na tapyasin ito at mamuhay tayo ayon sa katwiran at kabanalan at kaanyuan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Kaya sabi po ng Panginoon sa kanyang salita sa Colossians chapter 5, put to death. Ano sinasabi niya put to death? Sabi, therefore, whatever belongs to your earthly nature, ito po yung flesh. Sabi niya, sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is idolatry. Alam niyo po ba yung greed? Sakin yan, no? Tama po ba ako? Pagiging sakin. Minsan, yung magpuro sa kanya, happy. Tama pa ba yun? Sakin yun, no? Happy. Galit na galit tayo sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero hindi pala natin alam, yung mga greed, yung mga sakin, hinahalituran siya sa Diyos-Diyosan. Nakukuha po, nagagalit tayo dun. Na kung saan yung mga sumasamba ron. Pero yung palang pagiging sakin, kapag ikaw ay nakasentro lahat sa'yo, kinukuha lahat sa'yo, yung pala ay sa puri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, huwag tayong maging maramo. Amen. Huwag tayong maging maramo. No? Para ho, i-bless tayo ng Diyos. Ano ba tuloy? Because of this, the wrath of God is coming. Yung galit ng Diyos, no? Babagsak po sa atin kapag nang umiira ito sa atin pong mga buhay. Kaya sabi ng Apostol Pablo, put to death, mamatay. Ngayon, ito pa yung sinabi niya, verse 10. No? Sabi, and have put on the new self. Ipabihis na kayo ng bagong buhay, which is renewed in the knowledge, in the image of its Creator. Amen. No? So, isuot natin yung bagong bihis na kung saan si Kristo ang siyang nakikita sa buhay na meron po tayo. Galatia 2:20. At kung ako man ay may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na, o si Kristo ang nabubuhay sa akin. Amen. Dapat nakikita si Jesus dyan. Hindi yung dating Robert, kundi si Jesus na ang nakikita. Kasi si Robert patay na at nabubuhay na tayo, no, kasama si Jesus. Masarap masabi, biro mo buhat na pumasok yan sa buhay na ganyan. Ang laking pagbabago niya. Amen? Kasi nakikita nila na meron nagbabago. Ang nagbabago ng walang ibang kundi si Jesus. Amen. At sabi niya, at habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Kaya ko, ibig na tayo ang nagmamaneho ng buhay natin, hayaan natin si Jesus ang magmaneho ng ating mga buhay. Amen. Sapagat kapag si Jesus ay nasa loob niya at nakaupo na si Jesus, tayo na po ang nakababa, nakikita yung fruit of the Holy Spirit. Nagmamanifest yun. At nagiging sentro na ng yung usapan ang ating Panginoong Jesus, di ba? Like Christ-centered na. No? Dati, lumalabas sa bibig natin, puto kong chinta, puto kong anak ng tamales. Ngayon, praise God. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon. Di ba? Kasi meron na bago. Kasi nga, hindi na ikaw yung nabubuhay. Si Jesus na. Kaya si Jesus, lalabas nyo sa iyong bibig at naging sentro na si Jesus sa buhay na meron po tayo. Amen? No? So ito po yung mga bagay na yun. Yun ang una na kailangan natin itakwin yung ating pong mga buhay. Pangalawa po, no? Pasanin araw-araw ang iyong krus. Masabi din, ulit, babalikan natin yung verse natin, yung like verse na meron po tayo. Ang sinabi sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwin niya kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw. Ito hong krus na to, ito ho yung pagpapahiwatig ng pagtitiis. Ito ho yung pagpapahiwatig ng mga sakripisyo natin sa pagsunod sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, no, dapat nakahanda tayong magtiis. Amen po ba? Handa tayong magtiis, magsakripisyo para sa ating Panginoon. Ang sabi po na salita ng Diyos,
Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang maglingkod kay Kristo. Hindi lamang manalig sa Kanya, kundi magtiis din naman dahil sa Kanya. So, ganun pala. Sa paglilingkod sa Diyos, kasama ang pagtitiis. Amen. O, patience ba sa English niya? Patience niya. Mahaba ang patience mo. No? Mahaba. Ganun talaga pa. Pag tayo po ay kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, bahagi po yun ng pagtitiis ng sakripisyo na ginagawa natin sa ating pong Panginoon. Sabi ko nga yung pong pag-attend natin ng Sunday service, na alam natin na may COVID, pero pinilit pa rin umattend tayo sa Sunday service. No? Umattend tayo, bagamat alam natin na pwede tayo tamaan ng COVID, pero pinilit pa rin tayo umattend sa Sunday service. No? And that is sacrifice. Amen. And that is sacrifice. Yung pagkatin mo rito, sacrifice yun eh. Kahit na minsan pinagpapawalan ka ni nanay, pinagpapawalan ka na, pinipilit mo na. Kasi gusto mo gawin yung duty mo kay Lord. Amen? Kaya sabi po ng Diyos, tingnan huli niyo ito. Sabi niya, Matthew 10:39, ang mag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. At ang nawawala ng kanyang buhay nang dahil sa akin, ay magkakamit ito. Nakuha nyo. Kaya ako, sige nga ako, parang pananamin si Jesus. Kaya ako yung mga takot na takot, no? Tingnan nyo, madalas silang nakakasakit. Nakuha nyo? Madalas silang tinatama kasi takot na takot sila eh. No? Pero yung alam mo ka, pag nawala ka, alam mo kayo yung kaya, pero tingnan yung buhay meron tayo. Ngayon, buhay pa tayo. Ano sabi niya dito? Sabi niya, ang nag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. At ang nawawala ng kanyang buhay, nang dahil sa akin, ang siyang magkakamit nito. Pahabahin ng buhay na meron ka. Amen. Pahabahin niya ng buhay na meron po tayo. Kaya po, yung pong pag-gising natin ng umaga, magde-devotion tayo, that is sacrifice. Amen. Hindi naman natin dati ginagawa yan, masarap matulog eh. No? Pero dahil meron tayong commitment kay Lord, gigising ka ng umaga, mag-pray ka, magbabasa ka, mag-devotion, and that is sacrifice. Yung tamad na tamad ka magbasa ng Bible, pero dahil meron kang assignment, bubuklat mo yung Bible mo at babasahin mo salita ng Diyos, pipilitin mo, pipirasahin mo ang iyong sarili sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. And that is sacrifice. Amen. Meron kang commitment na ginawa, babasahin ko ang Bible in 1 year time. No? Kahit po isa, that is a sacrifice. Amen. Nagsasakripisyo tayo para sa Diyos. Amen. Kaya ho, maging din ho yung pagpunta natin ng Bible study. No? Yung pagpunta natin ng Bible study, kahit mainit, sumod pa rin tayo. Bakit? No? Para ho, matignan yung ating mga inaalagaan kung nasa kondisyon pa sila o wala. And that is sacrifice. Kamusta na yung mga hinahawakan natin? Bungo pa ba sila? Nandiyan pa ba sila? Sabi po ng Bible, iniwan ni Jesus yung siyang na po siyang hinanap na yung isa. Baka doon sa grupo mo, kulang na ng isa. Kamusta na siya? Tingnan mo yung mga upuan mo ninyo. Na? Ayun, kamusta niya kaya? Sana aisip na mo, bisita tayo, kamusta tayo, bakit alam? Amen. Yung mga taong concerned in the ministry, sana maisip natin sila, wala si ganito, mabisita na. Amen. Hindi na kailangan pang utusan ka para sabihin mo, gawin mo yun as obligasyon mo sa Lord. Bilang nagmamakasi sa kapatid sa pagmamakasan. Amen. Kailangan maging concerned ka sa bawat isa. No? And that is sacrifice. Amen. So, may mga sa buhay natin na umisa yung prayer meeting, alam natin, may curfew, pero pili tayo punta kahit na maramdaman ang problema. And that is sacrifice. Amen. Kaya sabi po ng Diyos, Romans 12:1, offer your body as a living sacrifice. Amen. Isang uri yan ng sakripisyo. At itong sakripisyo na ginagawa po natin in serving the Lord, yun po isang uri at tunay na pagsamba sa Diyos. Sabi niya, open your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true proper worship. Amen?
Ito daw po ay tunay na pagsamba sa Diyos kapag po tayo nagsasacrifice sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. And last, ito ho, kasama din dito yung mga sacrifices na meron po tayo, yung ating pong mga finances, yung ating pong mga pera. Tabi-tabi po sa mga kapatid, sa mga nasa online po ngayon. Yung iba kasi. Sa GTM, wala po eh. Pero marami tayo nababalitaan sa ibang mga churches. Kwento na kung sa pag pinag-uusapan ng pera sa ministry, sasabihin ng ibang mga Kristiyano, yung sinasabi ko, pera na naman yan. No? Pag pera pinag-uusapan, biglang nagpapating yung kanilang mga tema. Yung iba magdating sa offering, nandyan, kunwari, iihin sila, kunwari, bibisi-bisihan lang sila, para lang malampasan yung mga ganong mga bagay. No? Tandaan po natin, bahagi ito sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Bahagi po ito. Sabi nga, kapag mag-pray ka, hindi lang basta mag-pray ka. Dapat tumunin mo kung ano yung mga pangangailangan ng taong pinag-pray po natin. Kung kailangan tayong bubulot na parang Fernando, bubulot po tayo. Kahit maliit lang ulit, ma-appreciate na po nila yun. Amen. Kaya bahagi po yung finances po natin. Oh, Brother Robert, no? Gusto ko po sabihin sa ating lahat, ito, na ang Diyos ay hindi po kailangan ng Diyos yung ating pong mga pera. Sapagkat lahat po ng mga nandito na nakikita natin ay sa Diyos po yan nagmula. Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord and the fullness thereof. Sabi niya, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh, ang ating Panginoon. Amen? Ang sabi niya doon, ang buong daigdig at lahat ng naroon, kasama ka ba sa daigdig? Amen. Including your life. Yung hininga natin, kasama yon sa pag-aari ng ating pong Panginoon. So, hindi po niya kailangan ng pera. Bakit kailangan yung pong mga drug lord? Alam niyo po yung mga drug lord, yung gambling lord, nagtatapon po yan ng pera, no? Ng pera para masira ang buhay ng maraming mga tao. Amen? Yung mga gambling lord, drug lord, nagtatapon ng millions, trillions na pera para lamang masira buhay ng tao, masira ang kinabukasan ng kabataan, mawasak yung magandang relasyon ng pamilya for the sake of the money. Pero tayo, na may Lord sa puso, nagtatapon tayo ng pera para mabago ang buhay ng tao. Amen? Kaya po, yun ang purpose nun. Kaya po tayo ay nagtatapon ng mga finances natin para sa isang kaluluwa. Sa isang kaluluwa lamang na magbalik loob sa Diyos, as sabi po ng Biblia, libo-libo, laksa-laksa ng mga anghel ang nagdiriwang sa langit. Amen? Glory to God, lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian ay para kay Jesus. I share a lot of my testimony sa mga ganito pong mga bagay. Sabi ko nga po, ang nare-receive natin from ministry is 3 million. Yung 3 million na yun, nakita natin yung isang kapatid, nabasa natin sa group chat, nagkasakit, kailangan puntahan sa hospital. So gagawin natin dahil nakita natin yung kapatid na may sakit, kailangan bisita, naghahanap ng comfort, naghahanap ng kung ano-ano. So pita, dahil wala ho tayong ganong halaga, ang ginawa ho natin, pinupuntahan po natin yung inat yaman na ito. Sasabihin natin, ate, kunin ko muna, i-advance ko muna yung aking 3 million kasi pupuntahan ko yung may sakit. Then nung pagbigay nito, takbo yung 1 million ilalagay sa motor, yung 2 million ipapasa sa kanila. Habang mo pinag-pray mo sa kanila, no? Amen? Hindi lamang siya pinag-pray, tapos na. Kailangan, kahit pa paano, yung pabili ng candy, pabili ng merienda, pabili ng kung ano-ano, kahit pa paano, meron pa may susuksok sa kanila. Sasabihin ng tao, oh, salamat po, hindi, wag kayo sa akin magpasalamat. Kayo magpasalamat. Amen? Bakit po? Kasi my principle of life, when it comes sa pagbibisita sa mga kapatid, kasi ako po yung bibig ng Diyos. Ako yung kamay ng Diyos. Ako yung kapaan ng Diyos. Ako yung representante ng Diyos. Kaya pagbisita natin sa tahanan nila o sa anong lugar, maramdaman nila dumating ang Diyos. Pagpalayan natin ang Panginoon.
kanyang nararamdaman. Yung isang kapatid, nag-chat sa akin. Sabi niya, Pastor, naghapon pa po kami hindi kumakain. Baka naman. Sabi niya, baka naman, Pastor. Yung mga pastor, mukha lang may pera. Kasi ganda na suot. Pero, yun nga, dahil pastor ka, kailangan mo tugunin bilang pastor. Mapuntahan ng tao. Nagugutom eh. Takbo na naman tayo kay Ingat Yaman. Pahiram muna ng 3 million ulit. Takbo bigay yung 3 million. Nakukuha niyo kung ibig sabihin. Hindi ko sinishare ito para ako ay purihan. Hindi po. Sinishare ko to para kung makita natin na kung saan na makasama sa mga sakripisyo na ginagawa natin in serving the Lord. Amen po. Nasabi ko nga eto, lumapit sa iyo, nagpa-pray, nagpa-counsel. Ang prayer sa iyo na hindi pa wala akong kami bigas, mapuputulong kami ng kuryente, at eto nga ako, may sakit pa yung aking anak. Ngayon, eto, pag-pray natin, magtiwala tayo kay Lord. The Lord provide. Amen. Amen naman siya. Pinag-pray. After mo pinag-pray, ayaw mo, may uwak na darating dyan. Nakukuha mo yung ibig ko sabihin. No? Kahit 100 yan, 50 pesos yan, 20 pesos yan, i-share mo. Pagpasensyahan mo po kahit paano mga pinag-gusto. Gumagaan yung pakiramdam ng taong yun. Nakukuha po, kasama po nyo sa mga sacrifices na ginagawa natin in serving the Lord. Alam nyo, kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay nagbigay, may mga anghel na bumabagsak at nagbibigay sa iyo. Alam nyo, sa JPM Church, sabi ko nga ako, yung mga bagay na tinatanim natin, hindi mo mawawala ng kabuluhan. Minsan magugulat ka, Pastor, pag-gas niyo. Pastor, bigbitan mo ninyo. Nakukuha po ninyo, tandaan po natin, ano man ang itinanim natin sa kapwa, ano man ang itinanim natin in the ministry, hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Palakpakan nga natin. Kaya sabi ko ni Apostol Pablo ito, naranasan kong magikapos, naranasan ko rin managama, natutunan kong anumang harapin ang katayuan, ang magusog, magutom, saksanagan o kasalanan. Na-experience po yan ni Pablo. Kaya bilang naglilingkod sa Diyos, no, huwag po kayong matakot kapag po kayo ay nawalan, kasi bahagi po yan ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Magtiwala tayo sa ating pong Panginoon. Sabi ng Diyos, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa ating ni Kristo. I can do all things through Christ Jesus. Last verse na lang po, sabi niya dito, Matthew 10:8, ang hindi pumapasar ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ka na nagpapasar ng krus, hindi ka pa rin sa sumusunod. Talagang hindi ka worth it. Hindi ka karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos. Ang problema, ito naman. No? Sumusunod ka nga sa Diyos, hindi ka naman nagpapasa ng krus. Nakukuha? Sumusunod ka na, pero walang sacrifice na ginagawa. Nandiyan ka na. Pag-omi ang presence mo, okay na, enough na. Alam mo, masacrifice na nangyayari. Nakukuha po? Ang mayroon pa, sabi niya, nagpapasa ka nga ng krus. Pero hindi ka naman sumusunod. May mga ganun eh. Ay, biyang naman yung text ko. At busy ko kasi Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Ako nga po. So, ibig ko sabihin dito, lahat po na yan ay bahagi sa pagsunod sa ating Panginoon. Na dapat tayong pasanin yung krus at sumunod sa Kanya at magiging karapat-dapat tayo in serving the Lord. Last na lang po. Sumunod kayo sa akin. So sabi sa 9, no? At sinabi sa lahat, kung ibig niyo naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukos sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagsunod po sa Diyos ay mayroon po itong halong commitment. Amen po. May halong commitment. Yung pagsunod po natin sa Diyos. Tinanong natin, basahin natin sandali. Itong Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres, sila'y naghahagis ng gamba. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga dahas. Tanong, meron mo bang sinabi si Jesus? Ano sabi? Sumunod kayo.
Pangalawang tanong, ano po bang ginagawa ng magkapatid? Nangingisda. Naglilinis ng mga lambat. Kaya nasabi po sa verse 19, noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Meron po bang iniwan? Amen. Sumunod po ba sila? Pangalawa po, tingnan natin ulit. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niyang kapatid na Santiago at Juan, mga anak na si Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Sabi sa Bible, agad nilang iniwan ng bangka at ang kanilang ama sumunod kay Jesus. Sa dalawang istorya ng ating pong binasa, mayroon po silang iniwan. Amen. Meron po silang iniwan for the sake lamang sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga po ang pagsunod sa Diyos ay seryosong bagay. Amen. Meron po itong kahalong commitment na ginagawa natin para kay Lord. Kung ikaw ay nag-commit, kailangan pangatawanan mo ng commitment na pagkakalagay sa iyo ng Diyos. Kung meron tayong commitment na pinasok, halimbawa, tayo mga music ministers. Kayo, na nakakapasok sa music ministers. Kailangan kapag pumasok ka, italaga mo na yung sarili mo na ikaw ay isang music ministers. Nasa kondisyon ka o nasa wala, kailangan nandito ka. Kasi commitment mo. Hindi mo commitment yun sa tao, kay pastor, kay Sister Raquel, hindi mo. Commitment mo yun sa Diyos. Amen. Ang kausap mo dito, hindi yung church, hindi yung leader, hindi yung pastor. Ang kausap mo dito, Diyos. Kung hindi mo nagagampanan yung tungkulin mo, hindi nagkakasala ka sa Diyos dahil nagbigaw ka ng commitment sa Diyos. Basahin ko lang, wala ako dyan, basahin ko lang. Mga ngaral. Tingnan po ninyo, mga ngaral. Chapter 5 po. Verse 4 hanggang 6. Ang sabi niya, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang wag ka nang mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Ito ho yung consequences. Kapag hindi ho natin ginagawa yung ating mga commitment sa ating pong Panginoon. Verse 6, pasilin ninyo. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Nakukuha po? Nagagalit ang Diyos kapag hindi natin ginagawa yung commitment natin. Music ministers. Tayo pong makakasalit nun. Leaders, Bible teachers, tayo pong makakasalit nun. Kung ginagawa ba natin yung ating commitment. Kaya pala binubumba tayo ng oppression. Binubumba tayo ng iba't ibang klase mga problema. Kasi di mga commitment tayo nakakalimutan ang ginawa natin sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya dito, sabi niya, sa ganyan, galit na galit ng Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Ano man ang iyong pagsisikap. Ano man ang trabaho gawin mo para lang hindi ka usap. Bakit? Kasi nga, meron kang commitment na pinapalulit po natin. Amen? So, mga Bible teachers, mga cell group leaders, mga music ministers, lahat po ng mga nandito, meron tayong commitment na ginagawa sa Diyos. Amen. Kaya ho, ang pagsunod sa Diyos ay meron po itong kalakip na sakripisyo. Amen. Kaya kapag tayo, sabi ko nga kung tayo po ay ups and down, sabi nga, sino ba nagsabi nun? Yung kapag hindi tayo malahinga, hindi tayo mainit, hindi tayo malamig, tayo mga malahinga. Ano sabi po ng Diyos? Nalalaman ko ang ginagawa mo. No? Nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam ko, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Maano sana malamig ka o mainit. Ngunit dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig, isusuka kita.
Kasi ang presence na doon yung pinakamahalaga. Amen? So, kung nakakaramdam tayo, kailangan, no? Nakakaramdam tayo ng panghihina sa ating pong pananampalataya, kailangan natin pagpatuloy. Pagpagahin ang ating pananampalataya sa Diyos. Nung tayo unang nagsiserve kay Lord, meron tayong kanta. Nung kami po ay mga kabataan, ewan ko lang, alam itong kanta na to. Itong kanta na to, ganyan yung kanta. Ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo. Ano yan natin? Asabi niya, ano mang mangyari, susunod sa iyo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, maglilingkod sa iyo, aking Panginoon. Ito'y commitment no? Kung talaga nagbabaga, umiiyak pa, nagpaasat ko, yung pastor, kinakantay na, Lord, sige po, na naman po mangyari, Lord, sunod ko. Na naman yung mangyari, magkamay, dapat na naman hindi ako nakapagaglang yung pamilya ko, sige, Lord, sunod ko. Habang kakantayo, pagdamit ang Espiritu. Doon dumating na yung pressure. Eto na, taktakan na, likligan na. Yung kanta nagbago, eto na yung kanta. Ano nang nangyari? Maglilingkod pa ba? Ano nang nangyari? Susunod pa ba? Diba? Nung nandun siya sa kainitan ng paglilingkod, yung kanta niya, ano mang mangyari? Nung medyo ligligan na, is serving the Lord, yung panahon ng COVID, ano nang nangyari sa kanyang paglilingkod? Sa ating pong pagtatapos, sa ating pong pagsunod sa Diyos, marami po tayong haharapin ng mga challenges. Amen. Marami tayong mga haharapin ng mga challenges. Nandyan ho yung mga pagsubok ng buhay, mga problema, mga bagay na sa magpapahina ng ating po mga pananampalataya. Pero po, kapag po nalampasan po natin, kapag po nalampasan po natin itong mga challenges ng buhay na to, at nakarating po tayo sa tinatawag ng finish line, no? Asabi po ng Panginoon ay ganito, well done, my good and faithful servant. Amen? Pag nalampasan po natin yung mga challenges na meron po tayo, aharap tayo sa ating hari na mga hari, Diyos na mga Diyos, asasabihin sa mga Diyos, well done! My good and faithful servant. Kapatid, sabi nga ng pastor natin, ihiramin ko sandali yung kanyang salita. 3 hakbang na lang, darating na si Lord. Ngayon ka pa masusuko. Ngayon ka pa mamangihina. Gusto kong ipaalala sa iyo, kapatid. Marami ka na naranasan Marami ka na napagtagumpayan. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba? Lalo mong nakikilala ang Diyos sa buhay. Bilang mga nanonood sa atin online, maaari yung iba dyan kasi noong panahon ng pandemic hanggang ngayon, no? Dahil ang mga ibang churches sarado, umaasa sa online. But I pray in the name of Jesus, yung mga nanonood online, I pray hipunin sila ng Diyos. Pagkasin sila ng Diyos. Kapatid, gusto kong ikwento sa inyo, bagamat ito yung alam na iba, yung kwento ito, na lahat ng mga nangihina, na nangulupay-pay, at parang pinabayaan sila ng Diyos. Gusto ko pong ikwento sa inyo ang footprints of the Son. Isang kapatid na kung saan nagpapagal na sumusunod sa Diyos. Nandoon yung kanyang commitment kahit araw, kahit anumang panahon, sugod, ganun po siya kainin. Dumating sa punto yung kanyang paglilingkod na parang bagang nalabig. Nawalan na siya ng gana at ayaw na niyang maglingkod sa Diyos. Dahil dumating sa kanya yung depression. Nasabi niya, Lord, pagod na ako sa sitwasyon ito. Pagod na ako. Buhay ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Nakatulog itong taong ito. At doon sa kanyang panaginip, nakatulog siya na naginip. At dinala siya ng Panginoon doon sa napakagandang paraiso. At doon sa paraiso na yun, no, nakita niya na, wow, ang ganda, kakaiba. At nandun siya naglalakad sa dagat. Habang siya naglalakad sa dagat, ini-enjoy niya yung kanyang yung paligid at doon sa kanyang problema. At meron siyang napuna.
habang siya'y naglalakad, no, nakita niya na meron siyang bakas na kasama. Nasabi niya, bakit? Ako lang to. Baka ako lang makikita ko. Bakit meron ba akong kasama? Alam niyo, meron isang tinig na nagsalita sa kanya. Nasabi, anak, yung bakas na nakikita mo, akin yun eh. Nandito ako, kasama kita, hindi kita iiwan. Di ba papayaran? Ano mga pinagdadaanan mo sa buhay? Anak, nandito lang ako. Eto lang, yakap kita. Hindi mo man ako nakikita, pero alam ko, nararamdaman mo ako. Anak, kasama mo ako. Saan ka nga pumaroon? Kasama mo. Nagising itong lalaki ito. Na-revive ang kanyang spiritual na pamumuhay. Naglingkod uli sa Diyos. Ginawa uli yung dati na ginagawa. Follow up, Bible study, prayer meeting. Lahat ng makakalugod sa Diyos, ginawa niya. Pero sa kalagitnaan uli ng kanyang paglilingkod, eto na. Dumating uli yung pinakamatinding na problema, dagok sa kanyang buhay, na kung saan gusto na niyang bumigay, gusto na niyang mamatay sa problema na kanyang naranasan. At sa isang banda doon sa kanyang pagsasalita, bigla ho siya nakatulog ulit. At doon sa kanyang pagkakatulog, muli siyang nanaginip. Dinala uli siya ng Panginoon doon sa paraiso kung saan siya nakapunta doon sa kanyang panaginip. At habang siya ay nandoon sa paraiso, bigla siyang nagtataka. Sabi niya, parang nakapunta na ako dito. Nakapunta na ako dito. Bigla yung naalala yung panaginip na meron para sa kasamang paa. Nakikita niya yung paa na yun, siya na lang mag-isa. Nag-iisa siya. Biglang humagulgul yung bata. Biglang humagulgul yung Kristiyano na humagulgul. Ganon! Sabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako papabayaan. Pero bakit ganon? Nag-iisa na lang ako. Bakit mo ako iniwan? Alam niyo, nagsalita ka Diyos. Nasabi ng Diyos sa inyo, anak, yung bakas na nakikita mo ay hindi mo bakas. Yung bakas na nakikita mo ay bakas mo. Sapagkat alam ko, bigat na bigat ka na sa iyong mga nararamdaman. Kaya na magkaroon. Kaya alam ko, bigat na bigat ka sa iyong mga nararamdaman. Kaya sa umagang ito, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, i-restore po natin ang ating pag-iisip sa Diyos. Pwede ba tayo tumayo? Pwede ba natin awitin ito kami? Yung i-request natin awit. At kung awit na po, hayaan natin nang namin yung awit na yun. At mag-minister po sa ating talagang lang. Na-renew po natin yung ating commitment kay Lord. Amen. Lahat ng nangako na mag-serve kay Lord, i-renew po natin yung ating commitment. Amen. Lahat ng nangako na Lord, sige, every Sunday a-attend ako. Lahat ng nangako Lord, every Sunday ako schedule, yung mga maglilinis ako ng simbahan, yung mga magwawalis ako rito, yung mga paglilingkod ako yung pastor namin, lahat po na nangako na yun. I-restore po natin yung ating commitment. Amen. I-restore po natin yung kung nakakaramdam ka na parang hinang-hinangan na, pagod ka na. Kapatid, this is the time for you na ma-restore ang apoy na yun sa iyong puso. Amen. Praise God. Ako let us sing once again. Pwede ba natin? Pagtas po natin ka mga kamala. Sama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa
the name of Jesus. Lord, sino man po nakakaranas na para bang manghihina sa kanilang paglilingkod sa iyo, I pray in Jesus' name. Right now, Lord, release your spirit. Release the spirit of fire. Release the spirit of revival, Lord. In the name of Jesus Christ, the Son of the living. Release now, Lord God, from every heart, Lord God, na nakakaramdam ng panghihina, palumalpay sa kanilang pagsunod sa iyo. In Jesus' name, release the spirit of revival. Release the spirit of fire. Lord God, in Jesus' mighty name, sa kanilang Para sa iyong kalwalatian, sa iyong kalooban. Salamat po